Good day guys, tayo ngayon ay magkakabit ng voltmeter. Itatago natin ito sa dashboard. Yan, tanggalin muna natin ito, yung mga side mirror. Hindi natin matatanggal ang dashboard pag hindi nakakabit ito. Yan, hindi lang natin may tutok doon dahil magipit. Pero pakita ko lang yung pagtanggal ng dashboard. Yan, madaling tanggalin yan dahil naka-clip type lang yan. Tapos yan, may dalawang tornilyo sa may babaw at dalawa rin sa may ilalim na nakatago. Hindi, ilayo muna natin itong headlight. Ito naman ay natatanggal. Tanggalin natin pati yung sakit para may tabi. Yan, tabi muna natin yan. Sa English ay sit aside natin. Sit aside. Yeah. Yan, tanggal natin yung dalawang tornilyo dito. Ito yung kinakabitan mismo ng dashboard. Yan. Tabi lang natin yung mga tornilyo para hindi tayo mahirapan maghanap mamaya. Yan. At tinuga-uga. Yan. Kailangan tanggalin yung dalawa dito sa may bandang baba. Yan. Kailangan lang natin ng iba yung tiyaga. Dahil marami itong tinatanggal. Pati mga sakit kailangan alam nyo. Pero naka-color code pa rin ng mga sakit nito. Kaya hindi rin kayo malilito. Yan, tanggalin din itong speedometer cable. Yes. Kailangan lang natin na plier dahil matigas. Ito ay bagong palit din ng cable. At ayan, niluluwagan na natin. Okay. Ayan. At nalabnot na natin. Nalabnot. Naranda mo na ginamas ha. Nalabnot na. Yan, tanggalin na mga sakit. Hindi naman kayo malilito dyan at yan ay naka-color code. Yan. Maganda kasi pagka may voltmeter, alam mo mayroon ng diferensya yung iyong charging system o hindi na gumagana yung battery mo. Kaya dapat mayroong voltmeter.
para mo subaybayan mo yung iyong charging system. Yan, ang nilagay natin dyan ay maliit lang na voltmeter. Tapos lahat ng sakit ng switch, tanggalin na rin natin. Ito ililinisin din natin mamaya. Pero hindi ko na ipapakita dahil hindi naman yun ang topic natin. Madali lang maglinis ng mga sakit niyan. Lahat ng sakit, lahat ng switch ay linis yan para isang trabaho lang na hindi na rin natin mapapakita yon dahil madali lang maglinis niyan. Tatanggalin lang ang umido yan. Katagalan kasi nag-uumido yan dahil nasa 8 years na rin itong motor na to. Siguradong madumi na ang mga sakit at switch. Kung hindi kabisado, titigan mo ng mabuti bago baklasin para hindi kayo nawawala, hindi naliligaw ang mga wiring. Ako kahit ko yan ay paghalu-haluin ay madali kong ibalik yan dahil yan ay trabaho natin. Hindi ko man matandaan, kaya ko yan i-tester kung saan, para saan yan. Yan guys, ang sekreto. Kaya lang wag na nating ipakita. Hindi yan natatawa yung aking mga friend. Mga sekretong hindi pinapakita. Kaya nga sekreto eh. Yan, hindi natin mapakita. Yan, tatanggalin na natin yung tatlong Phillips screw dito sa kanyang dashboard. Kailangan lang talagang tinititigang mabuti para madali ang pagbabalik. Yan ang sikreto ng mga technician. Hindi nagmamadali. Tinititigan muna mabuti yung mga ginagawa. Yan, kukuha muna tayo ng magnet para yung mga tornilyo ng ating tinanggal ay hindi mawala. Dikit agad natin sa magnet. Yan. Yan lang. At may nagtugtog ng pamasko. Sana hindi tayo maka-copyright. Yan na. Natanggal na natin ang mga tornilyo. Yan, meron pang isa dito sa nakatago-tago na to. Okay. Kasi kung nasa labas ang inyong voltmeter, pag umulan ay madali siyang masira. Na-experience ko na yan, nasa labas nilagay ay madaling nasira yung voltmeter. Kaya dito sa loob ng ano natin yung kakabit, loob ng dashboard. Yan, malutong na yung mga clip nito. At dalawa na lang ang natira. Pero hindi pa rin yan na problema kasi nakatornilyo naman yan. Iba pa yung clip. Parang guide lang yung clip na yan. Kaya walang problema yan. Ayan. At nating nalabnot na. Nalabnot, kalaibot na. Kailangan ng ibang pag-iingat.
Ayan ay pagkakabitan natin. Yan, dyan banda. Na may tinuro ko. At ito naman yung voltmeter. Ayan. Nasa plastic pa. Angas-ngasin lang natin yan para mailabas natin doon sa plastic. Yan, at nangas-ngas na natin. Ayan. Ito, maliit lang siya. Micro ng tawag dito, gaya maliit. Micro voltmeter. Yan. Sinisipat lang natin kung saan na tamang ilagay. Yung wala siyang tatamaan. Yan. Yan na, nakalagay na. Yung spot natin. Diyan natin ilalagay. At hindi ko na ipapakita sa inyo ang pagbubutas nito. Ibubutas natin ito dito sa dashboard. I-post muna natin. Yun lang naman ay ininit na kutsilyo. Ininit lang sa kalan. Para mabilis kasi kung hiwa-hiwain mo, matagal. So, punta muna tayo sa may kalan at initin natin yung kutsilyo para mahiwa natin yung marking na gagawin natin dito para tama yung pagkabutas. Ayan. At pagkabutas natin yan ay igakabit natin siya ng stick glue para hindi siya natatanggal. Yan, at nakakabit na yan. Ayan na. Nakakabit na siya sa loob. At atin nang ibalik ang mga dapat ibalik. Ganun lang kabilis. Dahil pinost. Kabilis dahil pinost. Nag-post tayo dyan para hindi na humaba ang ating video. Yan, ibalik na natin. Ayan. Tamang higpit lang dahil ito yung mga plastic lang yung mga pinagtutornilyoan. Huwag masyadong panggigilan. Ang mga plastic at saka aluminum, yan dapat tamang higpit lang lagi ang gagawin. Ayan. At yan. Tatama lang natin yung pagkaporma. Sabay kabit na isang cover yung may headlight. Yan, balik yung sakit. Baka ibalik pa ng iba to. Tapos isaklob lang at yan ay naka-clip type din. Kailangan tumama lang siya dun sa mga puntil niya para hindi siya lumaglag. Yan ang mga original pa ang mga clearings. Puro clip lang eh, hindi na siya nalalaglag. Hindi katulad ng mga aftermarket. Hindi na gumagana yung mga clip. O yun, tingnan natin. O yun. Tapos pakita ko sa inyo na gumagana siya. Nagiging green lang ang kulay niya dyan. Kulay green ang kanyang ilaw ng voltmeter natin. Yung pinaka-indicator niya ay green. Yan, tutok lang natin. Medyo may tama ng sigat ng araw. Yun, may green. Yan yung voltmeter. Hindi masyado makita dahil ng araw. Tinatamaan ng sikat ng liwanag. Yan, pero kita naman yung kulay green. At okay na okay. Ayos na ayos ang pagkakabit. Tama ang kanyang reading.
guys, thank you for watching at pakipindot na rin ang ating notification bell at like button. Pwede rin mag-comment dyan. Thank you.